akong kwento. Ayan, yan. Maganda yan. Sige, CR muna ako. Diyan muna. Yung bilyonaryo. Ba't kasi wala ka mikropono? Squatter ka ba? Nakalimutan ko eh. Ito kasing ano, sandali Ito kasing ano, may kikwento tayo dun sa ano, bilyonaryo. Diba nakita nyo yung video ni Saldico? Nandun yung sticker nung kotse, yung conduction sticker. Na-trace ng bilyonaryo yung record. Yung na-trace ng bilyonaryo yung record, napag-alaman na sabi doon sa bilyonaryo, paano na ilabas yun o naibenta yun nung isang kumpanya dun sa isang kumpanya na siyempre siguro malamang kay Saldico yun, paano nabenta yung kumpanya, yung ano na yun nang hindi pa rehistrado. Alam nyo, ang explanation lang nun, alam mo naman sa customs minsan may mga katiwalian din dyan na nailalabas yung mga sasakyan kahit hindi pa rehistrado. Kasi hindi pa naman nabiyahe. Malay mo, yung garahe noong pinagparadahan ng sasakyan na yun ay reseller pala, nagbebenta ng kotse. So, walang ano doon, walang kasi ang parang balita ng bilyonaryo, may discrepancy daw. Hindi ho discrepancy in a sense dahil nandoon nakukuha nyo, nalilate registration. Uso naman yan sa Pilipinas aminin na natin kahit wala sa mali yan sa batas. Uso yan sa Pilipinas yung late registration. Na late registration yung naibenta ng hindi pa nakahirehistro. So parang discrepancy daw na medyo bakit ganon, November yung date na nakalagay doon pero December pa na ibenta yung sasakyan dun sa kumpanya may hawak nun. Alam na natin yan. Hindi na yan, hindi yan unique instance sa Pilipinas. Marami ng ganyan na talagang naibebenta kahit hindi pa rehistrado. Tapos lalo na pagka ito'y luxury car. Pero ang matindi doon, mga kababayan, ang matindi doon yung kumpanya o yung address ng building kung saan yung kumpanya na yon ay naandun yung kay networking ni Sam Bersosa. Nagigets nyo? Naandun yung address na yon, address yun nung networking ni Sam Bersosa. At alam naman natin ngayon na ang di-distribute niyan ng Maserati sa Pilipinas ay si Sam Bersosa. So doon parang nag-connect. Kasi pag titingnan nyo ngayon, yun na nag-distribute niya yun Siya ang may inauguration sa dyan si Sam Bersosa. Nag-distribute nung Maserati. Yung coaching na doon sa may mga mali-maleta, Maserati din yun. Ano kaya ang kinaugnayan ni Sam Bersosa kay Saldico? Kaya pala nung time na nangangampanya si Sam Bersosa, di ba, may sinabi siya na pasalamat tayo kay Romualdez dahil sa ganito binigay para sa inyo, ganyan. So dikit na dikit pala ito. Dikit na dikit pala itong si Sam Bersosa talaga. Pagpapanoorin nyo yung balita ng bilyonaryo, I think 3 o 4, correct me if I'm wrong, 3 o 4 na Maserati ang involved na nakarehistro doon sa kumpanya na kung saan alam mo yon, kung saan address ng nung
Although nakalagay ngayon doon, abandon yung place. Pero nandoon ano pangalan? Nakalimutan ko na yung pangalan na net front row. Yun. Diba? So ano kaya ang kinalaman nun? Diba? Ano kaya ang kinaugnayan ni Sam Bersosa kay Zaldico? Ayan ang dapat nating tanungin. O diba? Yes. Baka naman. Diba? Baka naman pwede nyo imbitahan niya si Sam Bersosa nang magkaalaman tayo. Diba? Sino po sa tatlong hari ang may-ari ng luxury car? Nako. Hindi. Again hindi wala tayong ini-imply na merong insertion tandaan niyo congressman si Sam Bersosa bago siya natalong mayor ng Maynila. Wala tayong sinasabi na may insertion siya. Okay? Hindi yan ang ating sinasabi. Spanish latte yan. Ano pinagkaiba ng Spanish latte sa latte? Spanish po kasi may condensed milk. Si latte po milk and coffee. So mas matamis. Yes. Tama? Eto. Special. Saipon. Ito yung iniinom kasi naka-live ako. Papaliwanag ko lang. Ito yung iniinom pag may sipon ka. Saipon coffee. Di ba? Tama mali. Tama po. Diba? Yun yung sinasabi natin. Although wala tayong sinasabi na si Sam Bersosa involved sa korupsyon. Wala tayong sinasabing ganyan. Pero ano kaya ang kinaugnayan niya? Doon kasi hindi naman tayo naglabas nun, bilyonaryo. Nandoon yung address ng kumpanya na benta ng Maserati na yun, yung nakita doon sa video ni Zaldico o sa picture ni Zaldico. Ang building na naandoon ay yung front row. So bakit naandun yun? Sabi daw ng front row doon, in fairness, sabi ng front row, hindi daw nila alam kung sino may-ari ng building whatsoever. Pangalawa is, di ba, ang alam ko, ang nagdi-distribute ngayon ng Maserati sa Pilipinas ay si Sam Bersosa. Sam Bersosa, bigyan mo naman ako discount, pili ako ng Maserati. Joke lang. Wala tayong perang ganyan. Pang ano lang tayo. Sabi ni Sam Bersosa, nagbenta daw siya ng mga luxury car niya para magkaroon siya ng pondo nung eleksyon. Sabi niya yun. Alam mo, favorite ko to kasi smooth to. Itong Saipon, smooth ang lasa nito, Brad. Sir, ba't nga pala Luis Tro tahimik ngayon? Hindi ko rin alam. Pwedeng itanong nyo sa kanya, wag sa akin. Hindi ko naman siya kaano-ano. Pareho lang kaming medyo may katabaan. Pero hindi natin alam. O yun ang ano mo, masarap yan. Spanish latte. Wow. Alam mo kung bakit? Bakit? Condensed milk yung gamit. Oh, Condensed milk. tikman nga natin. Parang ayaw kong inumin, may design. Oo nga eh. Baka nguso ko yung bumakat dito. Sa burotsa. Sarap. Sa burotsa. Matamis yan eh. Hindi man, sakto lang. Ah. Ba't matamis to kasi? Ano yung kinakwento mo dyan? Yun nga yung report ng bilyonaryo. Yung nakita mo kanina. Yung nalaman, Sakto, nandyan sa thumbnail yun. nalaman na yung Maserati ni yung nandun. Hindi kinarma na. Hindi, nandun yung kasama ng maleta. Nakita hindi ba conduction? Maserati yun. Tapos, yung parang nagbentang kumpanya, natuntun yung address. Yung address, nandun yung front row. Ay, patay. Kay Sam Bersosa. Oo. Tapos tama-tama, di ba si Sam Bersosa, ang distributor ngayon ng Maserati sa Pilipinas. So, yun yung question ngayon dun. Anong kinalaman niya? Meron ba siyang kinalaman? Hindi, kasi Pwedeng tatanong lang naman. pwede naman
bumili lang si Zaldico sa kanya ng sasakyan, wala namang masama doon. Hindi naman Pwede. illegal yun, di ba? Pwede. Hindi natin alam. Pero pwede rin namang hindi natin alam kung kasama ba siya. O baka naman yung video na yun, sorry, hindi video, picture, ay doon sa loob ng Maserati. Kasi hindi pa siya rehistrado eh. Kaya hindi pa siya na ano. So nailabas lang ng customs. Hindi natin alam. Baka doon mismo doon sa garahe na yun. Naku, hindi natin alam. Nako. Patay Pwede tayo. ba nga nasuhan ganyan? Ano mo nabalita doon? Wala na. Secret mo na. Dismiss na yun. Dismiss na. So, ang galing, no? Ang galing, no? Hindi mo naisip. Oh. Yung nagkaso sa'yo, nagtatago sa Amerika. Tapos yung isa, Madadamay pa. Madadamay pa. Karma. Na ano kasi, sabi nga, if God is for us, who can be against us? Hindi, lagi ko naman sinasabi, you always stick to the truth. Pag nandun ka sa katotohanan, maaaring for the meantime, madadali ka. Pero panindigan mo lang yun, eventually, it will help you. Wala naman tayo ninanakaw. Tama. Sana nga meron eh. Wala nga tayong natatanggap sa lintik na gobyerno na to. Hindi naman tayo nangaapi ng kapwa. Sabi lang tayo, balita. Idol po kita, Sir Banat. Ako po, huwag kayong naniniwala kay Banat ba? Ano tong pindutang member? Ha? Pindutan member. Member, pindutan. Saan? Pag gusto magpa-member, pipindutin yan. Hindi, ayan na yung mga nag-member, kaya lumalabas yan. Ba't hindi nagpapa-member lahat? Ewan ko, siyempre. Bakit? Kung ako nanonood, ipapa-member ako. Parang pala decision ka. Anong lasa? Uy, miss lang. May sheriff. Masyado naging intense yung sinabi ko. Ito, nakakatawa. Diba nag-CR ako? Umihi ako. Pag-ihi ko, alam mo kung ano napindot ko? Ano? Yung yung pag-spray pala lupit yun. Tumalsik sa damit ko yung tubig. Masama ako sa mukha. Sa mukha ko nga rin eh. Ang taas wala lupit. Di naman basa ang damit ko. No, basa. Ayun ka. Ayot na yan. Kapubuhan no. Kaya dapat alam mo yun. Kasi nakaganon akala ko yun yung flash. Pag pindot ko lakayuko pa ako sa pula ko sa mukha Di mo man lang sa akin in-inform. Ay, nasa. Bakit pa ilaw-ilaw tong guard? Wewe kang guard ka, ha? Ay, ako. Nagluluto kayo? May bulalo ba dyan? May bulalo ba dyan? Bulalo yung ano niya, datuan ni Kuya eh. I-follow nyo to yung CCJ. Sa Facebook at saka sa YouTube. TikTok. May TikTok ka? Oo. Mataas nga ang bis ko dun eh. Sumasayaw ka dun? Hindi, wala. Yung short video. Kamukha ko na ba si Sandro? Puyat na puyat din. Uy, yung bibigay ko pala sa'yo ha. Nalin? Galing sa Japan. Meron ako eh. O, pang paano ng ano? Mata. Binili ko yung sa Japan. Pang paano ng iBug? Ang problema ko kasi, di ganun yun, di ba? Mahilig ako magganon na mata. Nalalagay ko sa mata ko, mahapdi. Kailangan nandito lang talaga siya. Oo, siyempre, alam mo sa mata. Kaganon mo sa ilalim, tsaka dito. Ang iniisip ko yung parang tinatapal, tapos tinatanggal din. Hindi. Gamot pala talaga. Oo, parang ginaganyan. Uso-uso yun sa Japan. Kasi ayaw nila ng ano. iBug. Oo, guys. Kaya pala nung nandun ako, titinginan nila ako. Gupang-gupo siguro sila sa akin. Madami na kami nakasubscribe kay Jay Guevara. Pero mas maganda kung pa-member kayo. Support ba? Hindi, alam. Sabi nila, scammer tayo. Hindi, kasi alam mo, at least, sa inyo humihingi ng tulong, suporta, kaysa naman sa mga politiko. Oo nga. Diba? At saka, magkano ba membership 25 mo? pesos. 25 pesos? Oo. Pag member. Ano ba naman yung 25 pesos? Di ba? Hindi naman,
Sana kung nanakawin mo, 1,000,000. 25 pesos. Eh ako nga, namimigay ako ng Panoche Bueno eh. 500. Kasi nagbabayad sila ng tax, ninanakaw lang. Eh dyan, nakakatulong pa sila. Oo nga, 25 pesos. Ang dali nun eh. Hindi, kung ako. Ay, hindi, ako, nagpa-membro pala ako. Sa isang yung, ang balita, PH ba yun? Ang balita. Ang balita ngayon. Hindi ko kilala may-ari nun ha. Pero nagustuhan ko yung kanyang effort. Nag-subscribe ako. Bayad yun, monthly. 'Di ba? Kasi gusto ko yung nilalabas niya. Suporta lang ba? Para, alam mo, para ganaganahan din yung mga pinapanood nyo. Sa akin, wag na kayo magpa-membro sa akin. Hindi ko kailangan ha. Pero, baka sabihin nyo, self-serving kung sa akin kayo magpapa-member. KJ na lang kayo magpa-member. Sa akin kasi self-serving, pagpapa-member pa kayo pag ipopromote ko dito. Doon na lang kay J kayo magpa-member. Sa atin, doon ako mamimigay ng Noche Buena, 500. Ano yan? Paano rules mo nun? Araw-araw yan, Brad. Oo nga, paano rules mo? Napapanood ko naman eh. Araw-araw, unang 3 makasagot. Comment, makasagot ng katanungan mo. Oo, 500. Oo, unang 3. Tapos, paghihirapan ni Ann Harot yun, sasagutin, titignan niya talaga. Malaki kita niya yun eh. Kung sino yung nauna. Isipin mo, kung everyday yan, 1,5 times, sabi mo na 6. Para may isang araw na 3, 6, 9. 9,000 kada linggo. 9,000 times 4. Magkano yun? 3,6. 36? 1,000? Oo! Sumban? Oo! Yan ay na lang. tulong natin sa ating mga kababayan. Tama ba? 500 times 3, 1,500. 1,500 sa isang araw. 1,500 times 6. 3, 6, 9 nga. 9,000. 9,000 times Ay, thank you po. Diba? Filipino sister. 9,000 times Diba, te? Ayan na. Ang dami pala nito. Oo. Pero grabe. Magkano ito? 800. 800? Oo. Pero okay lang po yung sterling. Sorry 800 pesos. Hindi pa sa Noche Buena. Lote. Yes, sir. Pang Noche Buena, paano kasya kay Jito, Alam mo, ate, Wait lang, tawagin natin. longganisang in-order mo. Ayun yun. Nagpalit ka ba? Hindi, yun nga yun. Paano naging longganisa yan? Hindi, ito yung maliliit. Ayun o. Ayun yung longganisa, tinadtad na. Sarap niya. Akala ko skinless longganisa yung order niya. Hindi. Bigyan ng ganito. Sarap. Sirloin steak. Naku. Ito, yan naman magkano? 1,200. Ito. Ako po, 3 pamilya ng Panoche Buena. 1,000 Pambihirang na. buhay yun. Tayo may Panoche Buena ka na? Sir, wala pa po. Wala ba? Bigyan yan. Pero kasya ba yung sa'yo, yung 500? Hindi, sir. Sige, mamaya bibigyan ka namin ng Panoche Buena mo. Jay, takin na mo, maglabas ka ha. Ako na naman. Ikaw nag-suggest eh. Tapos ako tuturo mo. Lugi ako dun Nananahimik ako dito eh. Tadakimasu. Huwag niyong dalawin si Boss Dada muna ngayon ha, kasi nasa Japan eh. Oo. Busy. Huwag niyo muna nga pag-aksaya ng panahon. Busy si Boss Dada ngayon sa Japan. Huwag niyo munang pag-aksaya ng panahon. Sabihin niyo sa kanya, punta kayo, sabi ni Jay Guevara, huwag ka daw munang panoorin kasi busy ka sa Japan. Ganun. Sa akin muna kayo manood. Walang upload yun. Puro lang kain. Iingitin lang nyo kayo. Ang intinong kinuha nyo. Anong klaseng isda to? Bangus. Ilaw ng ilaw yung guy. May nahanap ba siyang snatcher dyan? Baka mukha daw ako snatcher
Huwag na. Hindi na kami. O yun o. Welcome to J. Guevara fansign. Ba't fansign? O yun o. Japanese o. Japanese sulat. Naku po. Magkano lang ang 25 pesos sa Japanese? Wala pang 100 yen. Kinatapon lang sa Japan yun eh. Oh. Si FLM. Punta nga kayo sa YouTube ni FLM. Huwag na. Ayaw na nga ano eh. Huwag nga daw puntahan. Doon na lang panoorin sa vlog ni Puginius yung kalaban Hindi, niya. mag-comment lang kayo doon. Sinasabihin. Pinagtitripan ko ni J. Guevara. O mukha tsaka mong ano. Pulugo. Ichi. Ichi yen lang. Ichi yen. Ano ichi? 50? Maliit ata. Hindi. 40 ano ngayon eh. Mga 40 ang yen eh. Ano daw model ng kotse? Maserati. Joke lang po. Ano lang po yun? Suzuki. Nakalive po si FLM. Niyayabang yan. Hindi daw po siya ban sa Sheraton. Bakit siya ban sa Sheraton? Wala, nagyayabang lang. Ay, ako din, hindi man ako ban sa Sheraton. Ako din. Anong kayabangan yun? Ano nga daw yan? Kung saan daw yan mapunta, kung saan daw yan maupo, kanya na. Sabi nung dating, ano niya, kasamahan niya. Ganyan daw kayabang yan. Makakita ng building, kanya yan. Makakita ng restaurant yan, tropa niya, may-ari niyan. May topak ba yun? Parang, itupak din talaga kasi biruin mo, lahat na lang aangkinin mo. Nakakaumay mukha niya. Sabi nito. So, Kung sabi niya nga magdo-Duterte na lang daw siya kasi parang wala daw kwenta yung administrasyon kasi naanuan siya sa LTO. Hinahayaan daw ng administrasyon yung kasakiman ng LTO. Sabi ko, uy, wag mo kami damay dyan. Kahit hindi mo iboto si BP Sara, mananalo yun. watching from Canada. Puntahan nyo nga si Bayot ng Canada. Ay, delikado yun na, ano? Yan daw makakuwi ng Pinas yun. Bayot pa rin siya. Kahit hindi siya delikado, bayot pa rin siya. Kawawa siya kay Jesus, no? Yung vlogger. Wagyu daw po dinner niya kasama mga bodyguards niya. Hinahamon po ng demanda kasi. Kaya mo siya, alam mo. Yeah, pero yung lesson, kaya ginawan ko siya ng vlog dahil dun sa lesson. Alam niyo sa buhay, wag na wag kayong magiging mayabang. Tama. Lalong-lalo na mata pobre. Kasi hindi maganda yan, yung mata pobre. Ang ganda nga eh. Kasi nakita ko, yun yung bagong mensahe ngayong Sunday. God opposes the proud. Maganda yan. Uy! BGC Kaserbanat ba? Nasa Baguio kami. Lloyda. Yung GC. BGC daw. Hindi. Nagbigay siya ng $10 Hong Kong. Hindi ko nakabisado conversion ng Hong Kong. We love you, by silent follower po in Japan. See you soon in Japan. I'll be there for you. Alam mo, panoorin nyo yung Tony Talks. Hindi ko kaano-ano si Tony Talks, si Tony. Gonzaga? Oo, interview niya kay Jimmy Santos at saka kay Joey Marquez. Nakakatuwa. Ano sinabi? Hindi, yung lang, sabi ni, parang pinakapunot dulo dun.
magtrabaho, i-appreciate ang trabaho. Kasi minsan, di ba, nabu-worn out ka na sa trabaho. Minsan, parang nakakapagod yung araw-araw trabaho. Eh, siya daw, si Jimmy si Jimmy Santos, kilala mo yun, di ba? Si Jimmy Santos, makakilala sa inyo sa Bulaga. Nung tumigil na daw siya sa Bulaga, siyempre, everyday, maaga kasi call time doon eh. Nung unang araw na hindi na siya pumasok, naluluha daw siya. Tanggap naman niya kasi matanda na siya, hirap na rin, di ba? Oo. Pero siyempre, yung trabaho na Nakasanayan. minsan din nakakapagod. Sa totoo lang, minsan nakakapagod mag-vlog. Ito, to be Sir, pwede mo honest. tubig? Water. Nakakapagod mag-vlog dahil Paalala mo yung in-order kong burger doon na pangalubong. nag-order ka. Oo, 3-4. Nakakapagod, di ba? Pero isipin mo, ma-appreciate mo yung pag nawalan ka na ng boses. Saka mo marirealize na dapat pala tuloy mo. Mali. Watching from Doha, Qatar, enjoy your million. 25 Qatari. Naku, di ko rin alam ang equivalent sa peso niya. Meron na tayong pan-dinner. Ay, napanood ko yung ganda po na story. Oo, ang ganda. Kasi minsan nakakapagod talaga. Panoorin mo yun. Kasi minsan nakakapagod mag-work. Alam nyo ba? The story of working Ayan na, English yan. started with Adam and Eve. The curse of the sin of Adam was you have to work ng matindi. Sabi sa kanya na dahil sa kasalanan mo, kailangan mo magtrabaho. So, therefore, if that is the case, ibig sabihin, you have to accept that. Ibig sabihin, panghabang buhay ka talaga magtatrabaho. Huwag kang maniniwala dun sa iba na magtatrabaho ako, tas kukuya-akoy na lang ako. Hindi mangyayari yun. Habang buhay kang magtatrabaho. Eh, paano na yan? Kung habang buhay ka magtatrabaho. Kasi, it's a fact eh. Galing sa Diyos yun. Eh, araw-araw ka magtatrabaho, part yan ng kasalanan ng human being. So, kung araw-araw ka magtatrabaho, paano na? You have to learn how to be happy while working. Pag hindi mo natutunan yan, it's going to be a curse. Magiging sumpa sa yan. Kasi, hindi mo ine-enjoy. Pero kung ine-enjoy mo yung trabaho mo, masaya ka na nagtatrabaho ka, hindi mo yan makukonsider as curse. Kasi nga, you are enjoying. O halimbawa, may nagbigay ng 500. Diba? Nakaka-enjoy eh. Oo. Yan, Japanese yen. 500. Oh, so more or less, mga, 200 pesos. Tax pa, no? Love watching your life po. May moral lesson po. Yun, hindi, totoo yan. Kaya kayong mga nagtatrabaho dyan, huwag nyo iisipin na, nakakapagod naman ang trabaho. Pagising sa umaga, trabaho na. Although totoo naman, nakakapagod. Pero, ang sarap lang din sa na... Buti may trabaho. Oo. Kasi, na-appreciate natin yan nung pandemya. Di ba? Nung natenga, di ba, nung natenga lahat ng tao, Kasobo yan. trabaho, di ba, parang sinasabi nyo, tama na, lockdown, magtrabaho na tayo para may kikitain. Tama, mali, no? Tama, sir. Tapos nung pagtagal-tagal, ayaw na magtrabaho. Pagod na. Pagod na. Di ba? Nasanay ng pahinga, sir. Oo. Di ba? Yan. Kaya dapat, kasi ito mga siyempre, ang puhunan namin yung boses. Eh, minsan Makati boses, Makati lalamunan. Minsan nakakapagod. Diba? So, nung pinapanood ko yun, sabi ko, tama, no? Kaya lagi ako nagluluya. Hindi, appreciate mo na. Eh, paano kung dumating ang panahon na wala ka ng boses? Wala na. Tukanga ka na lang. Mantakin mo, halimbawa, kunwari lang inatake sa puso si Jay, tapos kaganyan ka naman lang. ako, yung iba na lang, si Tamba na lang. Kaganyan na lang siya, hindi na siya makapag-vlog. Kasi iniisip niya, meron siyang opinion, hindi niya na masabi kasi hindi siya makapag-vlog. O, ganun na yung mukha niya. Di ba? Kaya dapat i-appreciate mo. 25 Qatari is 400 pesos. Ay, grabe. Bawi na dun sa kinain ko. Bangus. Ikaw dito 700. Kaya dapat enjoyin mo yung pagtatrabaho. Kaya nga tayo, dinadagdagan natin yung mga live na. Diba? Dumadaldal pa tayo.
Iwan mo ko rito. Hintayin kita rito. Antayin kita rito. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.